Perel tumakbo upang batiin siya sa pagiging makabuluhan sa laban. Agad na sinabi ni Ana na si Donnie ay nakagawa lamang ng ganoon dahil nakinig siya sa payo ni Sin, at bagaman gusto niyang sabihin na siya ay nagawa iyon ng mag-isa, kung hindi dahil kay Sin, tiyak na siya ay natatalo na. Ngayon ay nagsisimula na silang maunawaan kung gaano kahusay si Sin talaga. Ngunit hindi pa tapos ang laban, dahil ang malaking tao ay bumalik para sa ikalawang yugto. Sumumpa siya na papatayin niya silang lahat, ngunit hindi natakot si Donnie sa kanya ngayon na alam na niya ang tunay na kakayahan ng kanyang sariling mahika. Gayunpaman, nakalimutan nilang mayroon pang higit sa 2 mandirigma sa kagubatan at nasurpresa sila ng isa sa kanila na biglang sumulpot sa likuran nila. Sa lahat ng nagkakagulo, nagpapatuloy siya sa pagkuha ng piraso ng kabaong mula kay Perel at halos siya'y mapatay sa loob ng 5 segundo matapos lumitaw sa screen. Kailangan pang idapa ni Sin ang kanyang binti upang ilipat ang atake at iligtas ang buhay ni Perel. Pagkatapos nito, sinugpo ni Donnie at ginamit ang kanyang telekinesis upang itapon siya ng ilang talampakan palayo. Nahuli ang mandirigma sa isang puno at nagsimulang bumalik ng dahan-dahan patungo sa grupo habang ang iba ay nagche-check sa kalagayan ni Perel na napagtanto natin na nabuwal ng malamig ang kamatayan. Hindi nila napansin nang lumapit ang mandirigma sa likuran nila, kaya alam ni Sin na ang taong ito ay marahil ang pinuno ng mga mandirigma. Kinuha ni Lightning Fidek ang 2 bato at isa dito ay ipinukol kay Donnie. Nakahawak si Donnie dito, ngunit ito ay tanging isang panggagancho lamang na ginamit upang malaman ang epektibong saklaw ng mahika ni Donnie, at ngayon na alam na niya iyon, binato niya ang ibang bato sa bilis ng bala ng baril diretso sa ulo ni Donnie. Hindi magagamit ni Donnie ang kanyang telekinesis sa mga bagay na hindi niya nakikita, tulad halimbawa ng isang bato na binato sa bilis ng tunog. At habang lahat ng ito ay nangyayari, parang wala lang si Fidek at pinapagalitan ang kanyang mga kasamahan sa halos mapatay ng isang pangkat ng mga talunan tulad ng mga ito. Sa una, bagaman ipinag-utos ni Haring Arthur ito, hindi handa si Freak na pumatay ng isang pangkat ng mga bata, kaya't sa halip ay planong gawing mabilis at walang sakit ang kanilang mga kamatayan. Ngunit ngayon ay nagbago na ang kanyang isip. Kahit iyong lalaking mula sa dati na pinili ni Perel na huwag ng patayin ay nagbabalik upang makipaglaban muli. Sigurado akong nais niya na dobling tamaan siya nang may pagkakataon siya. Kumukuha si Freak ng isang magic orb, at pagkatapos gamitin ito, ang buong koponan ng mga mandirigma ay bumalik sa buong HP. Mahirap na nga labanan sila nang sila'y hiwalay, pero ngayon ay kailangan nilang makipaglaban sa lahat ng mga mandirigma ng sabay-sabay. Oo, handa na silang itapon na ang kanilang pagiging mandirigma at pumanaw na patungo sa kabilang buhay. Nagsisimula ng magpaalam ang koponan sa isa't isa at kung paano nila nais na matupad ang kanilang mga pangarap, ngunit tumatanggi si Perel na sumuko sa anumang sitwasyon. Ang kanyang ulo ay naninigas at siya ay pagod na pagod, ngunit hanggang may hininga pa sa kanyang katawan, siya ay magpapatuloy sa pakikibaka, kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Ang kanyang mahika ay unti-unting bumabalik sa kanya, at maaari na ngayong sabihin ni Sin nang may katiyakan na si Perel ay isa sa mga hinulaang mandirigma. Ang patuloy na pagtayo ni Perel laban sa mga di matatawarang hamon ay nagpapaalala sa iba sa kahalagahan ng hindi pagbibigay ng pag-asa. Nagsimula sila bilang isang grupo, kaya kahit na ang kamatayan ay humaharap sa kanila, inilalagay nila ang kanilang pag-asa kay Perel, na nagbibigay sa kanya ng higit pang lakas. At sa kombinadong kapangyarihan ng kanilang lahat ng pag-asa, siya ay nakakapagsagawa ng atake sa mandirigma at pinapaatras sila. Sinubukan ni Perel na sundan ito ng isa pang sablay, ngunit ginamit ang mahika ng epekto upang ipagtanggol ang grupo, at bilang resulta, siya ay naipit pabalik sa isang puno. Ngunit ito ay maayos lang dahil siya ay patuloy na malay, at ang iba ay muli nang nakabalik sa kanilang espiritu ng pakikibaka. Napagtanto ni Fidek na ang mga bata ay hindi na madaling target na matatalo, kaya sa halip, nagpasya siyang habulin ang kanilang pinuno at tumatakbo papunta dito. Sumigaw si Stem na magkalat ang lahat at huwag hayaang makuha sila sa paligid, ngunit pagkatapos tumigil ang mga mandirigma, sila ay nag-ikot sa kanilang target, hindi si Perel kundi si Sin. Kung nais mong patayin ang isang bagay, kailangan mong alisin ang kanyang utak, at sa kasong ito, iyon ay si Sin, na nagbibigay ng payo mula sa gilid ng buong oras na ito. Sinubukan ni Perel na makarating sa tabi ni Sin upang tulungan siya, ngunit ginamit ni Freak ang isa pang orb upang lumikha ng isang kahon na barikada sa paligid nila upang pigilin ang anumang pakikialam. Sa buong laban na ito, si Sin ay naglaro ng papel ng isang tagapayo na may alam sa kanyang sining, at nakakita ng kakaibang mga mandirigma na siya'y may alam ng maraming tungkol sa kanila. Dahil sa kanya lamang, ang mga bata ay nakapanalo laban sa mga mandirigma ng kanilang labanan,
at ang mga instinct ni Frick ay nagsasabi sa kanya na si Sin ay magiging abala kung iiwanan siya. Nagbigay si Frick kay Sin ng isang alok, kung siya ay magbigay ng mahalagang impormasyon, pagbibigyan siya ni Frick ng mabilis at walang sakit na kamatayan. Ngunit kung hindi, masasaksihan niya ang mas masahol pa sa testicular torsion. Sin sumubok na makipagkasundo at hilingin kay Fidek na palayain ang mga bata kapalit ng impormasyon, ngunit hindi niya magagawa iyon dahil ang mga utos mula kay Haring Arthur ay upang alisin ang lahat ng banta sa kanyang plano. Isa pang beses niyang tinanong si Sin kung gusto niya ng isang walang sakit na kamatayan o isang sakit na pag-ibig, ngunit hindi naman talaga balak ni Sin na sumuko mula sa simula pa lang at sinabihan sila na huwag masyadong magpakapuno sa kanilang mga sarili. Itinaas ni Fidek ang kanyang espada at sinubukan na hiwain si Sin sa dalawa, ngunit sa sandaling naipasok ng espada sa lupa, nawala si Sin at si Elgen ay may maraming pana sa kanyang katawan. Pumunta ang iba pang mga mandirigma upang tingnan siya, ngunit pagkatapos ng pana sa ulo at lalamunan, siya ay patay na. Nagplano silang patayin si Sin sa isang nakakadiring paraan, kaya sinabi niya sa kanila na wala silang karapatang magreklamo kung siya ang papatay sa kanila sa halip. Fidek hindi makapaniwala na si Sin ay nakaiwas sa isang atake mula sa napakalapit, kaya't ang babae ay sumubok na gamitin ang kanyang mahiwagang patpat upang tamaan siya ng hangin, ngunit ito'y dumaraan lamang sa kanyang katawan, at sa parehong sandali, siya ay binaril ng 2 beses, na nakakita ng 2 kaibigan na madali lamang na pinatay. Galit na galit si Dran at sumubok na gamitin ang kanyang mahika ng epekto, ngunit bago pa man maabisuhan si Fidek na sila ay nasa isang saradong lugar pa rin, ginamit na niya ito. Nasilip si Fidek, ngunit si Sin, na bumalik sa kanyang anyo ng tao, ay nakatayo mismo sa harapan niya. Binigyan niya ng palm strike si Dran, na nagdulot ng pagbuga ng dugo mula sa kanyang mukha, at maaaring isipin mo na sapat na ito upang patayin siya, ngunit si Sin ay patuloy pa ring sumugod at sumuntok sa kanyang tiyan. Ang huling tao na kailangang harapin ay si Fidek, at sa ngayon ay narealize niya na si Sin ay hindi basta-basta, kaya tinatanong niya kung sino nga ba talaga, at sa unang pagkakataon, nakikita natin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, si Lancelot. Hindi makapaniwala ang iba na si Sin ay isang tao buong oras na ito, gayunpaman, hindi pa naririnig ni Fidek ang pangalan na Lancelot. Natatakot siya na kung siya ay ganito kalakas, tiyak na magtatangka ang iba na magkalat ng alingawngaw, ngunit ito ay medyo simpleng bagay, sa totoo lang. Ang dahilan kung bakit wala kang naririnig na alingawngaw tungkol sa kanya kahit saan ay dahil ang kanyang mga kalaban ay hindi nananatiling buhay sapat na upang sabihin ito sa kahit sino tungkol sa kanya. Wala si Fidek sa ibang pagpipilian kundi subukan na patayin siya, kaya tumatakbo siya papunta at gumagamit ng kanyang mahika ng pagmamadali upang mabilis siyang magmadali. Sa isang maayos na binigyang tuwid na katawan at ang kapangyarihan na madagdagan ng kanyang bilis, siya ay nakapagdispatcho ng may katiyakan kahit na sinong target na nais niya. Ngunit sa ngayon, tulad ko sa basketball court, siya'y sumusuntok na wala kundi hangin. Ang bilis ng reaksyon ni Lancelot ay labis-labis, kaya't madaling masasakyan si Fidek, na ikinagulat ng mga tao. Tumigil si Lancelot sa pag-aabala kay Fidek sa isang sandali upang tanungin siya tungkol sa isang mandirigmang may bituin sa kanyang helmet at isang panday na tinatawag na doves, ngunit bago pa man makasagot si Fidek, alam na ni Lancelot na wala itong impormasyong iyon. Sa sandaling ito, natuklasan ni Fidek na may kapangyarihan rin si Lancelot na basahin ang mga isip, at pagkatapos matuklasan iyon, kansela niya ang barikada at nagtungo sa malayo. Bumalik siya sa kanyang landas at sinubukan na tumakas patungo sa Camelot upang magulat ng kanyang natutunan tungkol kay Lancelot na may 100% kill rate upang mapanatili. Kaya't humiling siya kay Dani na pahiramin siya ng kanyang kutsilyo sa ngayon at ginamit ito upang magtapon ng atake patungo kay Fidek. Fidek sinubukan na kalimutan ng atake, ngunit sa wakas, siya ay nawalan ng alaala, kasama ang maraming bahagi ng kagubatan. Samantala, sa Camelot, isa sa mga talisman ni Arthur ay winasak, na nagsasabing may ilang kanyang mga tauhan ang namatay. Natuklasan niya na maaaring maging nakakabahala kung ang 4 Horsemen of the Apocalypse ay pinapayagan lamang na gawin ang kanilang nais, ngunit kailangan pa rin niyang hanapin ang kanyang babaeng mapapangasawa, kaya tinanong niya si Merlin kung alin ang dapat niyang bigyang prioridad. Sa pagbabalik kay Lancelot, nababasa niya ang kanilang mga isip at alam niyang medyo takot ang iba sa antas ng kapangyarihan na kanyang mayroon, ngunit si Peril, sa kabilang banda, ay natutuwa lamang na siya ay maayos. Pareho ito noong namatay ang kanyang lolo, siya ay lubos na walang kapangyarihan upang makatulong sa anumang paraan, at si Lancelot ay natutuwa na mahalaga kay Peril ang kanyang kalagayan.
Binabalik niya ang kanyang kutsilyo kay Donnie at sinasabing kanyang babayaran ito pagdating nila sa Lioness dahil ang tibay ng mandirigma ay bumaba na sa zero. Anan may maraming tanong na gustong itanong at nagtatanong kung sino si Lancelot at bakit siya nagpapanggap na isang matching. Sinasabi niya na kung hindi ito maayos na maipaliwanag, hindi na niya mapagkakatiwalaan, ngunit naniniwala pa rin si Perel sa kanya. Nagpa siya si Lancelot na ipaliwanag na siya ay isang sugo ng kaharian ng Lones na ipinadala upang hanapin ang Four Horsemen of the Apocalypse at gabayan sila upang maging mas malakas. At lahat ng ito ay sinasabi habang binubuksan niya ang isang libingan upang ilibing ang mga katawan. Ang dahilan kung bakit niya itinago ang kanyang pagkakakilanlan at nagpanggap na isang matching ay dahil magiging nakakabahala kung matuklasan ang kanyang pag-iral. Habang patuloy niyang inililibing ang mga katawan, sumasali ang iba upang tumulong, at kapag natapos na sila, itinatanim ni Lancelot ang isang buto sa lupa bilang simbolikong kilos upang hayaan ang mga mandirigma na mabuhay sa kagubatan, bagaman sila'y patay na. Sa kakayahan na mag-transform sa kagustuhan at basahin ang mga isip ng mga tao, nagtatanong si Anan kung si Lancelot ay maaaring isang diwata, ngunit hindi niya alam masyado tungkol sa kanyang sarili. Bigla niyang napansin ang may paparating, at si Pelgard ang nalalantad na mandirigmang, na nagpunta sa malayong lugar upang makita kung lumakas na nga ba si Perel. Gayunpaman, wala nang panahon si Lancelot upang harapin si Pelgard sa ngayon, kaya't kumuha siya ng isa sa mga magic teleportation orb at inilipat ang kanilang lahat palabas doon. Pagkatapos ng pag-teleport, dumating na ang grupo sa kaharian ng Lioness at sila ay handa nang makipagtagpo sa hari. Sa paglalakbay ng grupo sa lungsod, namamangha sila sa mga tanawin na kanilang nakikita, lalo na si Anna, na hindi pa kailanman umalis sa kanyang baryo at ngayon lang na-experience ang buhay sa lungsod. Gayunpaman, mas mabuti pa rin siya kaysa kay Persal, na hindi naalisto dahil sa sobrang dami ng impormasyon na kanyang natatanggap. Sinamahan sila ni Lancelot patungo sa kastilyo at humiling na makapasok upang makita ang hari ng mga bantay, ngunit isang ito sa kanila ang nagpabatid sa kanya na ang hari ay lumabas upang maglaro. Ibig kong sabihin, magpatrolya sa mga pader ng kastilyo habang naglalaro din ng kaunti. Inaasahan ni Lance na ganito ang gagawin ng hari, ngunit dahil wala siya ngayon, kailangan nilang maghintay sa lungsod. Ngunit bago iyon, napagtanto nila na wala silang ideya kung saan tumakbo si Prival. Si Perel ay abala sa paglalaro sa lungsod nang aksidenteng bumangga siya sa isang lalaki dahil hindi niya inaasahang may tao roon. Ang banggaan ay halos ipulbos ang likod ng lalaki, ngunit mabait ito, kaya sinabi sa kanya ni P na siya ay okay lang, kaya hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Gayunpaman, ito pa rin ang kanyang kasalanan, kaya inaalok ni Perel na tulungan ang lalaki na magbuhat ng kanyang mabibigat na pasan, kung saan ay makakakita sila ng isang doktor sa lungsod na nakatulong lamang sa isang babae nang makita niya si Dross na lumalapit sa kanya na tila isang 80 taong gulang na lalaki. Nagtanong siya kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit sinabi ni Dross na ang sakit ay halos nawala na ngayon, at ito ay dahil sa maliit na lalaki sa kanyang likod. Samantala, si Perel ay nagdadala ng mga kahon para sa paghahatid at sinusubukan niyang alalahanin ang lokasyon kung saan niya dapat dalhin ang mga ito nang may madiskubring si Motes, na patuloy pa rin sa kanyang panahon ng paglalaro. Nakakita niya si Perel na nakakatuwa kaya tinanong niya ito kung ano ang kanyang ginagawa, kaya ipinaliwanag ni Privel kung ano ang nangyari at bakit siya nagdadala ng mga kahon. Ang paghahatid ay dapat na maging maayos, ngunit masyadong natagal kaya't lumabas siya upang tingnan kung may mali. Sa parehong oras, napansin din niya ang artifact sa likod ni Persal, kaya tinanong niya ito, at sinabi ni Perel sa kanya na ito ay ang pira ng kabaong, na nakakaintriga palalo kay Melodas. Sa wakas, nakarating sila sa tindahan ni Melodas, at nagulat si Pel dahil akala niya ay isang bata lang tulad niya si Melodas. Pumapasok sila, at bilang pasasalamat sa pagtulong sa kanya na magdala ng kanyang mga gamit, nag-alok si Motes ng libreng puding sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang laman ng puding na kinain ni Perel, ngunit gusto ko rin ang kanyang kinakain. Sa ibang dako ng lungsod, patuloy pa rin ang iba sa paghahanap kay Persal sa lungsod, ngunit mahirap ito dahil ang lungsod ay napakalaki. Sinabi ni Lancelot na siya ay maghahanap sa ibang lugar sa ngayon, kaya kung matatagpuan ng iba siya, dapat silang maghintay sa pintuan ng kastilyo para sa kanya. At sa kabilang dako, bago pa makarating sa kasong ito, nagising na si Pel pagkatapos ng kanyang acid trip at nagulat nang tawagin siya ni Motes sa kanyang pangalan. Alam niya ang lahat tungkol kay Persal, ang kanyang lolo, at ang mga horsemen ng Apocalypse dahil siya ang dinalaw ni Persal dito, ang hari ng Lioness. Naglabas ng malakas na tawanan si Persal dahil ang hari ng kaharian ay maliit din, katulad niya.
Ngunit hindi ito iniinda ni Motes at malugod siyang bumabati sa kanya sa kaharian. Sa seryosong nota, ngayong alam na ni Persal na si Motes ang hari ng Lioness, itinanong niya kung bakit siya dinala dito at kung ano ang ibig sabihin ng Four Horsemen of the Apocalypse. Bakit patuloy na sinasabi ng mga banal na knights ni Arthur na siya ay magpapahamak sa mundo? Anong klaseng tao si King Arthur at bakit kinailangan mamatay ang kanyang lolo? Naiintindihan ni Motes na marami siyang mga tanong na nais niyang sagutin, ngunit ipapaliwanag lahat iyon sa kanya sa tamang panahon. Kaya una, tinanong niya kung gusto niyang sumama sa kanya para maglakad-lakad sa lungsod. Sa kanilang paglalakad, ipinakita ni Melonas kay Persal ang drug clinic ng bayan na pinamamahalaan ni Dross, at habang sinasabi niya iyon, parehong lumabas sina Dross at Hendrix at napansin sila. Sila ay parehong mga dating pinuno ng mga banal na militar sa nakaraan, ngunit higit sa lahat, ang kalbo ay obses sa maliit na Persal na inilapat kay Dross noon. Ito ay mahusay para sa paggaling, kaya kung nais niyang malaman kung paano gumawa ng higit pa, ngunit hinailan na ni Motes si Persal palayo bago pa siya makapagtanong ng higit pa. Kapag nakarating sila sa kanilang patutunguhan, nagpasalamat si Motes sa malaking tulong ni Persal, at masaya si Persal na makita na ang mga tao at hindi tao ay nakakapagsama-sama ng mapayapa dito. Ganito na ang kalagayan simula ng banal na digmaan 16 na taon na ang nakalipas, ngunit may ilang mga hindi tao sa kaharian, bagaman tila sila ay nakakasundo ng lahat ng maayos. Ang kanilang huling patutunguhan ay ang tuktok ng isang kastilyo na may kahangahangang tanawin. Tinuro ni Motes sa isang kastilyo sa tuktok ng burol at sinabi kay Persal na tinatawag itong Dark Mine. Matapos ang maikling paglilibot na ito, nauunawaan ni Persal na ang mga tao ng Lioness ay tunay na masaya sa kanilang buhay. At maaaring totoo iyon sa ngayon, ngunit natatakot si Motes na ang kapayapaan na kanilang tinatamasa ay maaaring magwakas sa malapit na hinaharap. Ito ang nagdala sa amin sa dahilan kung bakit nais ni Melodas na dinala si Persal dito. Gusto niyang humiling ng tulong upang matiyak na ang mga tao ng kaharian ay magpapatuloy na mamuhay ng mapayapa kasama-sama. Ang Four Horsemen of the Apocalypse, kasama si Persal, ay dapat magligtas sa mundo. Ngunit hindi iniisip ni Persal na mayroon siyang kapangyarihan upang gawin ang isang bagay na kasing importante nito. Hindi niya kailanman magagawang makarating dito kung hindi niya nakuha ang suporta ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Bukod dito, mula sa kanyang nalalaman, itinakda niya na sirain ang mundo. Ngunit may ilang mahalagang konteksto sa mga pangako ni Melo upang maipaliwanag ng maayos sa kanya ang lahat. Sa sandaling iyon, pumunta ang isa sa mga knight upang hanapin si Melota, na nagsasabi na may masamang balita siya, may kinalaman ito sa hula. Ngunit hindi nagbigay ng pansin si Persal at mas interesado siya sa mga kumikinang na ilaw sa langit. Sa sandaling si Motes ay magpapaliwanag sa kanya ng mga nangyari, napansin niya na wala na si Persal. Sa isang eskinita, si Persal ay patuloy na hinahabol ang mga kumikinang na ilaw at nagtataka kung ano ito. Ang isang babae na knight ay naglalakad papunta sa kabilang direksyon at nakakita kay Persal na tumatakbo papunta sa kanya. Sa kasamaang palad o sa kabutihan, hindi narinig ni Persal ang babala at nauwi ito sa pagkakapit ng kanyang mukha sa pagitan ng mga hita ng knight. Hindi ko alam kung paano siya hindi nakaiwas, ngunit lubos siyang nababahala sa ginawa ni Persal. Kaya, para gumanti sa kanya, sinabi niya na dapat niyang tanggalin ang kanyang mga damit upang mabugbog niya ang kanyang mga bayag. Napansin din ng dalawa pa, si Shen at si Jade, ang mga kumikinang na ilaw, ngunit wala silang anumang ideya kung ano ang maaaring maging sanhi nito. Ngunit tila sila ay nagre-reaksyon sa isang bagay. Sa sandaling iyon, narinig nila ang sigaw ni Persal mula sa eskinita at nakita si Isol na humahabol sa kanya na may hawak na martilyo na handang durugin ang kanyang mga bayag. Kaya nais ni Jade na pigilin siya dahil si Persal ay bata pa lamang at may buong kinabukasan pa sa harap niya. Gayunpaman, tiningnan niya ng mas malapitan at napansin ang piraso ng kabaong na dala ni Arthur sa kanyang likuran, at iyon ang nagdala sa kanya sa konklusyon na si Persal ay dapat na isang uri ng subordinado ni King Arthur. At bilang gayon, nagpa siya silang sumama kay Isol upang labanan siya. Bagaman tutol si Jade, tumalon sila, at sinubukan ni Jade na alamin kung talagang masama si Persal sa pamamagitan ng personal na pagtatanong sa kanya. Gayunpaman, wala namang interes si Chen sa pagsasagawa ng investigasyon at tinawag lamang siya na isang ahente ni King Arthur. Dahil hindi na siya gusto ni Isol, agad siyang naniniwala na siya ay kaaway at handa na siyang muling magpatuloy sa pagdurog. Ngunit sinubukan ni Persal ipaliwanag na siya ay nasaman dito ni King Melodas. Sinusubukan ni Isol na saktan si Persal muli, ngunit umiwas ito sa daan at sinusubukan na linawin ang sitwasyon.
Iniisip pa rin ni Jade na ang makatwiran na bagay na gawin dito ay hulihin siya at dalhin siya sa kustodiya para sa pagsasaliksik, ngunit si Chen ay nangangati na patayin ang isang tao buong araw, kaya bumoboto siya para sa mapanlikha na opsyon, at hindi pa rin gusto ni Aisol si Persal, kaya sumasang-ayon siya na patayin din ito. Kumuha si Persal ng kanyang taybak upang ipakita sa kanila na iniingatan lang niya ito mula kay Haring Arthur, ngunit nang hindi makapagsalita, madaling maliintindi ito bilang paghahanda niya sa pagsalakay. Kaya matapos ang lahat ng trans-gaslighting, nagpapalambot sa wakas si Jade at sumasang-ayon na tulungan silang patumbahin si Persal. Sumugod si Aisol kay Persal at sinusubukan siyang tamaan ng kanyang mace, ngunit umiwas ito ulit at lumikha ng kaunting distansya. Nahihirapan siyang huminga at kailangan pa rin niyang iwasan ang patuloy na mga atake na pinaghalo ng mahika na nagiging sanhi ng mga pagsabog. Ang ingay mula sa mga pagsabog ay nagdudulot ng pagkakabuo ng isang karamihan sa paligid nila, at ito ay eksaktong ang ayaw mangyari ni Jade. Ngunit hindi nakikita ni Chen ang isang suliranin dito. Nakatuon ang kanyang pansin kay Persal, na kahit pa ang spell ng hangin na ginamit niya sa kanya ay nagpapahirap sa kanya sa paghinga ay nakakatulog pa rin. Sumugod ulit si Aisol sa kanya, ngunit ngayong pagkakataon ay kayang gamitin ni Persal ang kanyang mahika upang hadlangan ang atake at absorb ang pagsabog na mahika na iniugnay niya sa kanyang sandata. Ang kanyang mahika ay nakakatakot din sa espiritu ng hangin na kaya ito nagtago at pinapayagan si Persal na muling makabawi ng kanyang tinig at huminga. Pagkatapos nito, ang maliit na Persal na nag-absorb ng mahika ni Aisol ay nagsisimulang lumutang patungo sa kanya at nauwi sa isang pagsabog, nagpapaulan ng kanya sa proseso. Sa wakas, nagkaroon na ng pagkakataon si Persal na magsalita at tanungin sila kung ano ang ginawa niya para magsikap silang patayin siya ng ganito. Ngunit bago niya maipaliwanag na dinala siya dito ni Motez, biglang naglaho ang liwanag sa kanya. Ito ang mahika ni Jade, na gumagawa ng lahat ng bagay na kulay itim, ngunit ito ay apektado lamang ang target, kaya isang sitting duck si Persal na naghihintay na patayin sa puntong ito. Swerte na lang, bago pa mapatay ni Jade siya, ang baril ay inilunsad sa kanyang direksyon dahil narinig ng iba ang ingay at pumunta upang suriin ang mga bagay. Kaya pinaghiwa-hiwalay nila ang away at nagtanong kung okay ba si Persal. Agad namang iniisip ng mga kabalyero na lahat ng mga bata ay siguradong nagtatrabaho para kay Arthur, kaya binuhay muli ni Chen ang spell ng hangin at pinahiran ng hininga si Jade habang walang sinasayang na oras si Aisol sa pagtadyak sa mga bata. Lubos siyang proud sa kanyang sarili ngunit pagkatapos ma-realize na nasugatan ng kanyang mga kaibigan, tapos na si Persal sa paglalaro at handa nang tapusin ang mga itong mangmang. Ngunit bago mangyari iyon, dumating ang Kapitan Tristan ng mga kabalyero upang pangasiwaan ang sitwasyon.